So ito mga dads, may bibigay lang ako sa inyong tip. Paano ba malalaman kung na pre-on or na may butas yung aircon nyo. Ito, testing natin. So ito sa mga non-inverter at pwede rin sa inverter. Pero mas madalas or madidetect mo kagad kapag non-inverter. On natin. Ayan, so umandar kagad yung fan, umandar yung compressor. Ayan. So kapag umandar yung compressor na ganyan mga dads, dapat may lamig na yan mga dads. Ngayon, meron naman siyang lamig kaso konti lang. So parang hindi ka talaga nilalamigan. Tapos makikita mo naman yung unit. Makikita mo na malinis pa yung evaporator niya. Malakas yung hangin. Ibig sabihin mga dads, pag mga ganyan, umaandar yung fan, umaandar yung compressor, na pre-on na yung aircon natin. Ngayon gagawin natin, hahanapin natin kung nasaan yung butas. Tapos isa pang tips mga dads para malaman nyo kung na-pre-on talaga or hindi normal or mababa, pag mababa yung amperahe niya dito. Wait lang Ayan mga dads, saka natin pre-on po. Pre-on unang pre-on 1.9. Dito bago yan? Ano, dito po. Bago ito ba? 4 amperes siya. Ito na nga mga dads at kinakalas na natin siya. So lagi kong paalala kapag magkakalas kayo, dahil sa dami ng mga wiring nito, minsan nakakalim gawin nyo mga dads ay picturean nyo o lagyan nyo ng tanda tulad yan. So kahit na sabihin natin matagal na tayo nag-aircon o matagal na tayong gumagawa, iba-iba kasi yung color coding ng mga bawat brand na aircon, kaya mas maganda yun, picturean nyo na lang. Katulad ko, makakalimutan ako, kaya ang ginagawa ko, bago ko kalagan, pinipicturean ko. Ayun na nga mga dads at nakalas na natin siya ngayon at ito, gagawa tayo ng pag-success valve niya. Ayan, so hindi na ako bibili palagi nito, ginagawa ko na lang, dinudugtungan ko na lang palagi kasi may mga extra naman tayo dyan katulad nito. Ayan, so yung mga flare nut, marami tayong stock. So lagay lang natin mga dads, let's go. Ayan po, nag-submerge tayo, nilagay namin yung ano dito para makita. Ayan o, ayan po yung ano, ay may pabulan mo kanina pa, tutok na alalam. Para bigla. So ayan po yung ano, ayan, madalaw, hindi natin makita, madalaw yung tubig. Kaya ko ay lamig ng... Ay! Dix! Uli mo na! Pag nakabukas ang bintana ako, malamig na, mabilis ngayon yan eh. Mamaya po, pakita namin. Hintay lang natin mag-stable yung tubig. Ito na nga mga dads at kinalas na natin siya. Ayan, so kailangan dapat talaga malinis muna yung unit para makuha natin yung tamang PSI o yung tamang ambience siya. Tapos ito siya. Ito, nagtataka si na sir na bakit daw isang taon pa lang nawalan na ng pre-on. So, kung papasinin nyo mga dads, di pa siya nabubuksan. Tayo lang yung nakabukas ngayon. Ay, nagtataka si na sir. Sabi ko, wala na pong pre-on yan. Nung pinasingaw nga namin, nakita niya na walang lumabas na puti. Tapos, ito po yung leak niya. Ayan o. So, ano bang dahilan mga dads? Bakit? Ano, pre-on agad yung mga aircon. Apo, LG. Ayan, so wala pa siyang isang taon. No? Sabihin na natin isang taon mga dads, pero kalawang na. Ayun, para sa akin mga dads, suggest ko lang. Ito, maganda yung aircon, mas nagagamit araw-araw. Kung pwedeng araw-araw, nagagamit siya. Lalo na yung mga inverter, maganda yun. Kasi yung pag nagmo-moist yung mga ano nila, ayun, ibig sabihin nagsisircle na maayos yung refrigerant niya, hindi siya nag-high temp or high pressure. Kasi kapag naka-stack yung unit natin, hindi umaandar na matagal, iinit yung panahon, nagtataas yung pressure. So, doon sila kadalasan nabubutas. Tapos, ayun, dagdag na rin kasi yung hindi naman sa sinisiraan ko yung unit o yung mga aircon natin kasi ngayon, sa panahon ngayon, hindi na ganun kakakapal yung mga copper tube. Yan. So, yun. Nasa pagme-maintain na lang at
paggamit. Yun, saka pag tinotodo mo yung thermostat mga kadads. Kasi nangyayari doon, habang nang gusto si compressor, siyempre kapag masyado na mainit si compressor, ayun, nagkakaroon siya ng high temp o lumalambot yung mga tubo natin. So yun na mga kadads, linisin muna natin siya at least ay napakita natin na may leak talaga siya. So yun, let's go! At ito na nga mga kadads, natapos na natin siyang malinis. Isa pa sa mga dahilan mga kadads, kapag yung unit laging marumi o sobrang dumi na tapos ginagamit pa natin, ayun, so isa yun sa dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng leak. Tapos natakpan na rin natin yung butas niya. So pag kami pala yung nagre-repair mga kadads, halimbawa kanina, di ba tinuro ko dito yung butas saka dito. Ang ginagawa ko, pinapatungan ko na lahat yan. Sa patong lang naman, manipis na patong para if ever mas tumagal siya. Ayan, ang gagawin natin, ilulubog natin siya ulit para makita natin kung meron pa bang natira. Let's go! Ito na nga mga kadads, at nagkakarga na tayo. So hindi ko na pinakita yung pagbabacuum, basic lang naman yun. Ilalagay mo lang sa suction, higupin niya yung hangin. Wait lang. Maraming salamat po kay Sir. Ayan, Sir Rinaldo. Sa paliboy niya. Oh, favorite ko to, dinakdakan. Ayan, habang in-observe natin yung amperahe niya. Habang umaandar mga kadads. Mga dads, let's go! Ito na nga mga dads at natapos na tayo magkarga. O, kita nyo naman, nagmamoist lahat talaga mga dads. Ibig sabihin, kukunin siya pag ganyan. Ayan. Ayan, ang gagawin natin mga dads, dahil tayo, yun pala mga dads, kapag kami nagre-reprocess, hindi kami nag-iiwan ng pito dito or access valve. Ginagawa namin, pinipinsat namin siya gamit ito. Papakita ko sa inyo mga dads kung paano. Let's go! Ito na nga mga kadads at ginagamitan na natin siya ng pang pinch off. So ang gamit ko ngayon dito, dalawa na. Kasi pag isa minsan nahihirapan siya o hindi niya talaga napipigilan yung buong pressure. Unlike kapag dalawa, mas madali siyang mas mapigilan mga kadads. Ito, pakita ko sa inyo. Tapos papasingawan natin siya dito. Ito. So sarap. Dito na meron pa siya. In-adjust natin yung tools natin na mas maigpit para mas mapigilan yung pressure. Lalo na pag R32 yung mga inverter pre-yan, mas mataas kasi yung PSI kaya mas mahirap pigilan. Ayan mga dads, napansin natin nung pinasingaw natin, bumaba na siya at hindi na tumataas yung gauge natin. Ibig sabihin, napigilan na natin talaga yung pressure or wala na lumalabas na pre-yan mga dads sa aircon natin. Ayan, oh. So medyo sira na yung gauge ko kaya yan nasa number 5 na siya. Nag-a-adjust na lang ako mga dads. So pwede na natin siya putulin. Tara mga dads. Putulan na. Kami mga kadads, kaya tinatanggal namin yung pito. Kadalasan kasi sa katagalan mga kadads, diyan nagkakaroon ng leak yung aircon natin. Kaya nga iwas back dyan mga kadads. Ito na nga mga kadads at naputol na natin siya. Ang gagawin na lang natin ngayon ay kukuha tayo ng plies or long nose. Ako long nose mga kadads kasi yung plies ko masyadong matalim. Pwedeng mahiwa yung copper tube natin. Ayun. So dito mga kadads, nagkamali ako. Hindi ko napansin na naipit ko pala siya dun sa plat kaya nawala yung butas. Maganda mga kadads, dito yung butas ng tubo para pag ininang natin siya, pasok talaga yung silver rod dun sa loob. Talagang secure dyan na walang tagas. Boss, mga dads, hawakan mo na siya. So, huwag mo na siyang hawakan. Masyado na mainit. Ngayon, gusto mo na siya nasara talaga. Ang gawin mo, kumuha ka ng basahan. O kaya, long nose. Dali.
iwas leak pag ganyan mga dads. Okay na mga dads, see you in my next video. God bless!